white na talong. Bagong putol to. Tapos ngayon, sumibol na naman sila. Tingnan nyo guys. White na talong. Ang dami niyang bunga. Tingnan natin pag-harvest nito. Meron naman siyang yellow, yung ready itatanim. Super daming bunga. Grabe, Nakakatuwa. Daming bunga. Palibot talaga. Paikot. Daming bunga. Meron pang sumisibol ng mga flower. Ano pa yun siya? Bunga pa yun siya. Ikot-ikot. Daming bunga. Super dami. Pati sa gitna ang daming bunga. Isang lutuan to pag ma-harvest. Lahat ng sanga may bunga. Pakistan eggplant white. Guys, papunta tayo sa garden. Shout out sa aking tinanim na ampalaya. Gusto ko dito malapit lang kasi yung dahon lagi kong kakainin. Mag-ano tayo? Mag-gata ng isda. Hello, my cutie dogs. Isa yan sa pinapakain ko gabi-gabi. Tsaka ito. Magkuha tayo ng dahon kasi maggata ako ng isda. Doon si Elias sa bayan. Nagsama sa kanyang kaibigan. Nagpaayos ng sasakyan. So, nagpabili na ako ng isda. Ay. Hello. Ang taas na ng mga damo. Ito siya guys. Pwede siya gawing tea. Ito pwede ito siyang gulayin o tanggalin lang yung bunga. Ito yung isa natin ilalagay sa ano natin. Gata natin. Tsaka yung ating shout out sa mga onion, lumalabas na. Taba-taba. Ang taba-taba. Shout out sa maliliit na spinach. Magtanglad tayo. Kuha tayo ng tanglad para sa ating gata na isda. Gusto ko kumain ng masarap today. First time ako makagata. Damihan natin ng tanglad, luya. Diba? Gusto ko talaga anyang mga herbs and spices. Tapos, yung gulay natin, kuha tayo ng coriander leaves. Ang coriander, wala ng dahon, puro bunga na siya. So, ito siya guys, yung dahon, magiging ganito yan siya, bilog-bilog. Tapos, magiging dry. Siya na yung itatanim. Wala na tayong makuhang dahon na coriander. Lahat na. Tingnan natin para mabango yung ating gata. See you later. Hi, maayong udto. Alas 3:15. Kapay paghuman akong laba. Ako lang mag-isa dito ngayon sa buong bahay. Init.
Papunta na ng init ang Pakistan. Before anything else, kawawa ang Oman, Saudi, Dubai, no? Talagang binaha sila ng ganun. Kabaha. Kape tayo, guys. Tapos nagawa ko ng harina, nilagyan ng itlog, sukal. Basta may harina lang, kumbati na. Pag walang tinapay, gawa ng paraan sa bahay. Ito na yung tanghalian, merienda. Hindi siya bilog kasi yung kawali ko, pag ganyan yung saingan ko, hindi ganyan, hindi straight, pag ganyan. Hindi siya matamis. Kasi nag-less ako ng sugar. Mainit na dito sa amin, pinapawisan na ako. Ako kasi naglalaba, style ko mga 2 weeks, 3 weeks, ganyan. Iniipon ko muna. Tapos, pag natuyo na, dahan-dahanin ko na yun pag-plansya lahat. Hanger na. Katulad ng damit ni Myra. Yan o. Pinaplansya ko yun lahat. Pati kila Elias, Sammy. Kasi para hindi na magsig hanap-hanap pa. Ayaw ko yung kada tanong. Ayaw ko yung ganun na ingay. Tinuro ko yan sa kanila. Andun yung lagayan ng panty mo. Andun yung lagayan ng brief mo. Si Elias, makulit. Saan ang sando ko? Saan ang ko? Kahit nandiyan sa harapan niya, magtatanong pa. Pakistani talaga. Sana yan sila sa mga inaalagaan sa mga asawa niya. Yung nandito na lahat. Yung, damit mo, sando mo, andito lahat. Ready na. Ako hindi, May kamay ka. Tumitim yung kamay mo. Sipalit ko na nga para hindi ka mahirapan. Magtatanong ka pa ba? Nag-asawa ka pa ng Bisaya. Kung ayaw mo, yes. Nag-aaway kami niyan. Nagtiis ka. Hindi ako dati yung asawa nga. Kahit pagkain, susubuan ka pa. Why? Sa akin naman, ang rules ko, magtatrabaho ako, nandyan na lahat, ganyan. Bahala ka sa buhay mo kung nakikilos ka o hindi. Tinutulungan naman ako maglaba. Siya mag-alis sa washing machine, mag-alis sa sabon, tas ako magbanlaw. Dalawa kami magsampay. May dryer naman. Merienda, guys. Isang tabong kape. Tinapay. Tinapay or hot cake? Hot cake. Naalala ko to. Maliit pa kami, nabibinta kami. Hot cake, piso isa. Marami akong pinagdaanan sa buhay. Pinakamahirap yung normal naman sa amin yung mag-harvest ng mais, magsanggi ng mais. Pinakamahirap yung magtinda ako ng asin. Nilulukdo ko yung isang planggana. Papunta sa palengke. Galing sa bahay namin.
Hindi ko alam. May nagmamasid pala sa akin. Anak ng mayaman sa amin. Mas matanda sa akin. Times 2 ata yung edad ko sa kanya. Tricycle driver siya. Kita na niya ako, ganun ang ginagawa ko. Inabangan na niya ako tuwing linggo. Sabi niya, halika na, sakay mo yung asin mo dito. Ako naman, sakay. Siyempre, mabigat ang asin, oy. Maligaw sa akin. Ang sister, pag pumunta sa bahay, ang mama ko yung lumalabas. Hindi ako pinapalabas. Naka-ready na ako. Nakabihis na ako. Nasa kwarto ako. Nagtaka ako. Ang mga manok, gumagana. Alas 12 na. Hindi pa ako pinapalabas. Alauna na. Umuwi na lang yung lalaki. Hindi naka-ek. Pag mga probinsyana talaga, no? Ganun ang mga nanay. Tapos nag-aral ako, inabangan niya ako, pinapasakay niya ako. Naligaw siya sa akin, kaso malaki ang agwat namin, mayaman sila, mahirap kami. So yun lang siguro, nakita yun sa akin, nabaitan siya sa akin. Kaso hindi natuloy. Anak siya ng isang negosyante. Hindi siguro niya matanggap na pag-asawa ang nanay, pag mag-asawa ang anak niya ng isang ititinda ng asin lang. Iikot ako ng mga tinapay, pag walang pasok, maliit pa ako. Dinadala ako ng kapitbahay namin sa malayo. Isang basket na tinapay. Kaso dito sa Pakistan, kung mahirap ka, kahit anong diskarte mo, wala. Hindi uso dito yung tinda-tinda. Halimbawa, pag ganito, magtinda ka. Kakainin lang nila. Sabihin lang nila, salamat, thank you, ang galing-galing mo. Compliments lang ang matanggap mo, hindi pera. Imbes na nangangapital ka. Magtinda ako dati. 2 beses. Unang beses, hindi binayaran, thank you lang. Pangalawa, thank you pa rin. Hindi na ako umulit. Shakoy, donut, pinipit, lahat dito iniikot-ikot sa mga bata. Kinain lang nila. Masarap daw. Walang bayad. Hindi na ako umulit. Buhay, no? Hindi natin alam ang kapalaran. Ang wish ko talaga dati, mag-asawa ako ng Amerikano para maiwas sa kahirapan ng aking pamilya. Salamat, nabusog ako. Sana kayo din. Ingat mga kapwa OFW. Mga OFW natin sa Dubai, UAE, Saudi, Oman. Mamaya naman to. Bye! Thank you for watching mga sisi. Salamat!